Magandang araw mga tagapakinig. Welcome dito sa Boss Gambi TV. Sa araw na ito, samahan ninyo kaming balikan ang isa sa mga pinakamasayang alaala ng aming kabataan. Mga panahong simple lang ang buhay, walang iniisip na problema, at sapat na ang maghapon sa kalsada, tawanan sa court, at panghuhuli ng gagamba para maging masaya. Kaya humanda na kayo, kumuha ng merienda, umupo ng komportable, at tara, balikan natin ang lumang tambayan. Ako nga pala si Boss Gambi. Hapon noon, yung klase ng hapon na medyo mainit pa ang simoy ng hangin pero nagsisimula ng humina ang araw. Ang buong barangay ay buhay na buhay. May mga batang naglalaro ng tumbang preso sa kanto, may nagbibisikleta pa ikot-ikot, at may mga nanay na sumisigaw mula sa bintana para pauwiin ang mga anak nilang ayaw pa tumigil sa paglalaro. Nasa court kami nila Daryl at Benji noon. Tulad ng dati, tambay lang habang nakaupo sa malamig na semento sa gilid ng court. May hawak kaming tig-iisang soft drinks na hinahati-hati pa namin dahil minsan kapos sa baon pero busog naman sa tawanan. Si Daryl noon ang pinakamadaldal sa amin. Kahit simpleng bagay napapahaba niya ng usapan. Si Benji naman, tahimik lang pero kapag tumawa, halos buong court ang nakakarinig. Malakas si Benji at kilala sa lugar namin. Hindi siya palaaway pero alam ng lahat na huwag siyang gagambalain. Habang nagkukwentuhan kami tungkol sa plano naming manghuli ng gagamba mamaya sa bakanting lote, may napansin kaming isang batang naglalakad sa tapat ng court. Tahimik lang siya. Bagong mukha. Payat, medyo maitim dahil siguro bagong lipat at halatang pagod sa pagbubuhat ng gamit. May suot siyang lumang tsinelas at simpleng t-shirt na medyo kupas na. Nakayuko lang habang naglalakad, parang nagmamasid sa bagong lugar na kanyang nilipatan. Taga saan kaya yan? Tanong ni Daryl habang nakatingin. Baka bagong lipat, sagot ko habang nakasandal sa poste ng ring. Pinagmasdan lang namin siya. Hindi dahil may masama kaming balak, kundi dahil ganun naman talaga noon sa barangay. Kapag may bagong mukha, automatic napapansin ng lahat. Pero hindi pa man siya nakakalayo, dumating si Allen. Si Allen ang tipo ng batang makulit na halos lahat pinagtripan. Hindi siya masamang tao, pero sobra ang kulit at minsan hindi alam kung kailan titigil. Madalas nang aasar, nang hihila ng sombrero, o kaya tatawagin kang kung ano-anong palayaw. Lumapit siya doon sa bagong lipat. "Hoy, bago ka dito?" Sigaw niya habang nakatawa. Hindi siya pinansin ng bata. Pero si Allen, lalo pang nangulit. "Ano pangalan mo? Hindi ka ba marunong sumagot?" Dagdag niya habang hinaharangan pa ang daan. Tahimik pa rin yung bata. Ramdam naming medyo naiilang na siya, pero pilit niyang iniwasan ang gulo. Hanggang sa tinapik ni Allen ang balikat niya ng medyo malakas. At doon nagbago ang lahat. Bigla siyang humarap. Kitang-kita ko pa noon ang tingin niya. Hindi galit na galit kundi yung tipong matagal nang nagtitimpi. "Tumigil ka nga," madiin niyang sabi. Pero syempre si Allen, natawa lang. At bago pa namin namalayan, mabilis na gumalaw yung bagong lipat. Hindi man sobrang suntukan ang nangyari, pero sapat na para matumba si Allen sa semento. Napaatras kaming lahat sa gulat. Tahimik ang court sa loob ng ilang segundo. Hindi namin inaasahan na lalaban siya. Tumayo si Allen habang hawak ang braso niya. Sa unang pagkakataon yata, natamime siya. "At least marunong kang lumaban," bulong ni Benji habang nakangiti ng bahagya. Doon na kami lumapit. "Ayos ka lang?" tanong ko sa kanya. Tumango siya. "Ako nga pala si Kenneth," mahina niyang sabi. "Ako si Boss Gambi." Sila sina Daryl at Benji. At doon nagsimula ang lahat. Simula noon, naging madalas na siyang kasama namin sa court. Unti-unti siyang naging komportable. Noong una tahimik siya pero habang tumatagal natututo na siyang makitawa sa mga kalokohan namin. Tuwing hapon, kumpleto kami. Kapag walang bola, usapang gagamba. Kapag walang pera, tubig lang solve na. Kapag may 5 piso, hati-hati pa kami sa tig-iisang chichirya. At ang pinakamasayang parte ng kabataan namin noon, ang panghuhuli ng gagamba. Kapag alas 4 na ng hapon, pupunta na kami sa damuhan, malapit sa bakanting lote. Bit-bit namin ang mahahabang tingting ng walis at maliliit na lalagyan ng posporo. "Dito madaming malalaki," sigaw ni Kenneth minsan habang nakayuko sa talahiban. Tatawa naman si Daryl habang kunwari takot sa gagamba.
Si Benji naman ang tagakuha ng pinakamalalakas na gagamba dahil hindi siya natatakot makalmot. Ang sarap balikan ng mga araw na yon. Yung simpleng saya lang, walang cellphone, walang social media. Ang importante lang noon ay makalabas ng bahay bago mag-alas 3 at makauwi bago sumapit ang dilim. Minsan uuwi kaming maputik, minsan papagalitan dahil punit ang short. Pero kinabukasan, lalabas na naman kami ulit na parang walang nangyari. Isang beses pa nga gumawa kami ng maliit na torneo ng gagamba sa ilalim ng puno ng mangga. Halos buong kanto nanonood. May sumisigaw, may pumapalakpak at may pustahan ng candy. Ang gagamba ni Kenneth noon ang pinakamatapang. Panalo na naman si Itim. Sigaw ni Daryl habang halos mahulog na sa kakatawa. At habang tumatagal parang naging kapatid na rin namin si Kenneth. Hindi na namin siya tinuring na bagong lipat. Kasama na siya sa lahat. Basketball, habulan, taguan, pati pagtakbo kapag may galit na kapitbahay. Hanggang ngayon kapag naaalala ko ang mga araw na yon, napapangiti ako. Kasi noon, kahit wala kaming pera, kahit simpleng buhay lang, masaya kami. Totoong masaya. At siguro iyon ang pinakamagandang parte ng pagiging bata. Yung wala kang iniisip kundi kung sino ang tatawagin mo para lumabas at maglaro. Mga tagapakinig, dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Sana kahit papaano ay naibalik namin kayo sa mga panahong wala pang mabibigat na problema. Mga panahong puro laro, tawanan, simpleng samahan, at masasayang alaala lang ang laman ng bawat araw. Mula sa amin dito sa Boss Gambi TV, maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag nating kalimutan ang batang minsang naging masaya sa simpleng bagay. Please share, like, and subscribe. Boss Gambi TV.